Tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon and we welcome our online worshipers. Sabi po doon ng isang radio announcer sa DZAS. Whether you are worshiping online or on site, we should all come on time nga naman para wala po kayong mamiss. Ano po? So, thank you for coming on time. Tayo pong lahat, kung kayo man ay may anak na maliit o kayo ay naging bata, siguro naman naging bata tayong lahat. Karaniwan po sa edad ng mga 10 or 11, 10 months or 1 year, ay tayo po ay ina-expect natin na may PowerPoint. Ayan. Kung 10 months na po ang bata o 1 year, in-expect po natin yan na tumayo na sa sariling paa. Tama? Meron naman nagsasarili. Ito po, nagse-selfie. Sarili na lang niya, sariling sikap. Tapos nung makatayo siya, nagulat siya. Ba't kayo nagulat? Kayang-kaya ko naman. Oh, laki ng mata. So, una, kailangan matutong tumayo. Pag natuto ng tumayo, ang next ay take the next steps. Ayan, pilit, pinipilit nung tatay, minsan nung apo, nung lolo, na palakarin at pag nahulog, syempre aalalayan, lakad-lakad. Tapos pag natuto na, anong next? Tatakbo na. Anong next? Nagsisisi na yung magulang, ba't tinuruan pang maglakad at tumakbo? Yan, papahabol tuloy sila. Ano po? Sa ating pag-aaral po ng 1 Thessalonians, nakita natin sa mga unang linggo na si Apostol Pablo po, ang turing niya sa kanyang sa Thessalonians ay parang mga anak, di po ba? Gusto niya talaga rin na ang kanyang mga anak sa Thessalonica ay matutong tumayo sa sariling niyang mga paa. At tayo pong lahat, kung tayo man ay may sinashare ng gospel, kaya tayo may follow-up na tinatawag. Sinusubaybayan natin. Bakit? Ganon din ang objective. Para matuto silang tumayo sa sariling paa at maglakad. Dito po may special case. Kasi po sa kalagitnaan ng pagsusubok, paghihirap, pag-uusig, ay nako. Kaya po concerned si San Pablo. Paul wanted to make sure that the very young church was firmly established in the Lord. So meron po siyang 3 ministries na ginawa para matulungan silang umangat sa kanilang pananampalataya, to help them elevate in their faith above their circumstances. Lalo na po, na kasi wala si Pablo doon. Sa Thessalonica, long distance relationship po sila, LDR. Kaya concerned po siya. Kaya ang title po natin ay In Aid of Elevation, hindi in aid of legislation. Yun pala in aid of election. Yun pala in aid of mapaganda ang posisyon. At nang makuha na yung posisyon, kapit tuko na. Kahit talo na, siya pa raw. Naku naman, ano ba yan? Tayo po, parati natin iniisip na yung ating po sinesharean ay gusto nating umangat ng pananampalataya. At makikita po natin ang concern na yan kay San Pablo sa 3rd chapter at tayo tatayo po para basahin niya na sabay-sabay. 1 Thessalonians chapter 3, verses 1 to 5 lang naman. So sabay-sabay na po nating basahin kung ano man ang inyong version dyan sa inyong Bible or Bible app. Read with me verses 1 to 5. Sige po, verse 1. Tuloy-tuloy na tayo. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. We sent Timothy, who is our brother and co-worker in God's service, in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith. Verse 3, so that no one would be unsettled by these trials, for you know quite well that we are destined for them. Verse 4, in fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted. And it turned out that way, as you well know. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter had tempted you and that all our labors might have been in vain. Panginoon, salamat po sa iyong salita.
Sa pagbasa pa lang namin po ay kami na-bless na. Nawa, Holy Spirit, come and open our hearts and our minds and our hands that we may be able to receive your word, understand it, internalize it, meditate on it, and live it. Salamat sa iyong salita na hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. In Jesus' name, amen. Maupo na po tayo. So sabi natin kanina, merong 3 ministries na ginawa si Pablo para tulungan umangat, to elevate the faith ng mga taga-Thessalonians, lalo na kasi wala siya doon. So, siya po ay may pinrovide, unang-una. So, ngayong araw na ito po, papag-aralan po natin ano yung pinrovide ni Pablo, verses 1 to 5. And next week, so huwag kayong mawawala next week, July 5, ha? May part 2 kasi, mga kapatid. Ha? Ano pa yung, syempre, blanks pa rin yan hanggang matapos tayo. Yung una lang ang ating ipifill up. Fill in the blanks. Yan. So, let me just acknowledge na itong outline natin ay galing po sa Bible commentary ni Warren Risby. So, pag-usapan po natin, makikita po natin that Paul provided a person. Kaya nga, naisip kong take home idea dyan, in helping establish disciples, pwede namang you can call a friend, not just call a friend, but send a friend when needed. So ito pong nabasa natin na verses 1 to 5, nagsimula po si Pablo sa kanyang pag-express ng concern sa Thessalonian believers. Sabi po sa verse 1, so when I could not stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. Hindi niya matiis na hindi malaman kung kumusta na ang pananampalataya ng mga taga-Thessalonians. Sa gitna kasi ng persecution, mga paghihirap na yan, baka bumigay na sila. Nanatili kaya silang tapat sa Panginoon? Yun ang mga bumabagabag siguro sa isip ni San Pablo. O nagbalikan na ba sila sa dati nilang pananampalataya? O mas lalo kaya silang sumigla sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon? Nais niyang malaman. Sabik na sabik siyang malaman kung ano nga ang nangyari. Di ba tayo rin kapag na-share na, meron po ako na-share dalawa sila sabay Yung isa po, nagtuloy-tuloy naman sa Panginoon. Yung isa naman, medyo nawala. Hanggang ngayon, kilala ko siya. Hanggang ngayon, naiisip mo siya kung kumusta na siya, nasa na siya, nagpatuloy na ba siya sa pagkawala sa Panginoon, nakabalik ba siya. Yun po yung puso ni San Pablo. Nawa, ganun din ang puso natin sa bawat isa na ma-share natin kahit saglit lang yun. Word of God pa rin yun. May potential pa rin yun na magbunga. Kaya isipin po natin, ang pag pinaalala ng Lord, pag-pray agad natin, mahalaga po kasi yun. Nakikita po natin dito, ang concern ni Pablo ay nagsisimula sa background lang. Naalala po natin na si Pablo ay nasa Philippi, tapos pinalaya sila doon, kinulong, binugbog, pinalayas, punta sila ng Thessalonica. Sa Thessalonica, isang buwan, mahigit siya, nangaral doon, tapos inusig na naman siya ng mga Hudyo. So umalis na naman siya, punta siyang Berea. Okay? Tapos po sa Berea, sumunod yung mga taga-Thessalonica, inusig din siya doon. So umalis na naman siyang Berea, naiwan sa Berea si Silas at si Timothy. Sumunod si Timothy sa Athens, si Silas ay later on sumunod. At nandun po sila ngayon, at kaya ito yung kanyang sitwasyon. At naalala natin sa chapter 2, nung matapos ang chapter 2, sabi niya, kayo nga, Thessalonians, kayo po ang aking glory and joy. Sabi niya, Paul expressed his great love for the believers and he did not want to abandon them because they needed spiritual help. Alam ni Pablo na kailangan tulungan to bago pa lang. Kumbaga sa baby, hindi mo pinakain, hindi mo inaruga, ay mamamatay po yun. Kaya gustong-gusto niyang masundan po yan. At makita po natin ang Paul's pastoral heart dyan na atin din nagpag-usapan ng mga previous sermons. Alam po niya na hindi niya pwedeng iwanan, hindi pwedeng i-abandon ang newborn baby.
Kaya sabi niya, ang sabi po niya dito, we. Sabi po ng commentaries, yung we na yan ay editorial. Ano bang ibig sabihin ng editorial we? Ang totoo daw po niyan, mag-isa lang siya. Kasi po, ang nangyari niyan, so Paul chose to be alone. Oh, madali ka naman, kuya. Relax. Yan. Kaya si Timothy po, he chose to be alone, sabi niya. Kasi po si Silas nasa ibang mga siyudad, kagaya ng Philippi. Pinadala rin po niya doon. Si Timothy ngayon, pinapadala niya sa Thessalonica. So here we see Paul was willing to sacrifice his own sake. No? Ang sinasakripisyo po niya, wala siyang companion. Palagay niyo ba kailangan ng companion sa ministry? Palagay niyo pa kailangan sa mission na hindi ka nag-iisa. Ang hirap po ng mag-iisa dun. Aloneness and loneliness ang kalaban. Homesickness ang ating mga missionaries po doon, of course, aside from fundraising. Pero kailangan din ni Pablo si Timothy. Kasi mag-isa siya sa Athens nung time na yan. Pero he was willing to sacrifice. At nakita po natin ang attitude na yan kay Pablo, hindi lang sa mga Thessalonians. Sa Philippians din, nabasa po natin, for me to live is Christ. Para kay Pablo po, ganansya para sa kanya ang kunin na ni Lord. Oo nga naman, kasi nasa langit ka na, nasa paradise ka na. But, sabi niya, it is more necessary for whom? Not for me, but for you. Philippians naman, ang kausap niya rito. Mas kapaki-pakinabang para sa inyo na nandito muna ako sa lupang katawan na ito. And convinced of this, sabi niya, I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Sabi niya, magpapatuloy na lang siya. Kahit gusto na niyang pakuha sa Lord, magpasundo na, hindi na muna. Para daw sa... And then makita rin po natin to sa attitude niya sa Corinthians, lalo na dito, sabi niya, masaya ako na I would gladly spend myself for you. And expend not just, pera siguro to, o whatever resources, but myself as well. He was willing to sacrifice himself for others. Maganda pong yan ang turing din natin sa mga nasisharean. Kung tanong willing ba tayo dyan? Sa sobra naman po yan si Pablo. Ano po? Willing to sacrifice himself for his disciples. And dito, sa sitwasyon na to, sabi po niya, padala ko na lang si Timothy. Kasi wala ako dun para naman may magpapalakas sa kanila doon. So he was willing to be alone for the sake of the Thessalonians. At sino yung pinadala niya? Si Timothy. Sino po ito si Timothy? Ang tawag po natin dyan, para siya yung troubleshooter. Sabi po, parang si Timothy daw, at mamaya makita natin si Titus din. Ano po bang character ng isang pwede mong ipadala para magpalakas ng pananampalataya ng iba? So si Timothy daw po, sabi, is a brother. Sabi niya, is a brother. Kapatid daw sa Panginoon. A spiritual brother. In fact, anak po ni Pablo to spiritually. What else? He is also a minister. At dyan po nakita ang katapatan ni Pablo. Faithful, loving, patient teacher din po siya. Ni Pablo. And team worker din. Sabi, fellow worker. Magaling ka nga. Hindi ka naman team worker. Mahirap po ang mag-ministry kung ikaw gusto mo parati ikaw bida o ikaw ang mag-solo. Hindi po ganoon ang ministry, ay teamwork. Napakahalaga po ni Timothy kay Pablo. Napakataas ng pagtingin ni Pablo kay Timothy. In fact, sabi po niya, I have no one else like him. Si Timothy daw. Who will show genuine concern for you, Philippians? Wow. Description po ni Pablo yan. And in fact, sabi po dyan, si Pablo at si Titus pala, ang tinatawag ng mga special agent ni Pablo.
mga troubleshooters, kapag may problema sa isang church na pinlant ni Pablo, pinapadala niya si Timothy. O kaya si Titus sa church sa Corinthians, dun sa church ng Philippi, at ngayon sa Thessalonica naman. So maasahan si Timothy, maasahan ni Pablo. So ang tanong dyan mga kapatid, tayo kaya maasahan ni Pablo? Tayo kaya, kung tayo kaya ang nandun, tandaan po natin, noong time na yon, wala pang technology naman talaga. Yung Bible, hindi pa na-print. Mano-mano pa noon ang pagsulat ng scriptures. Ang hirap magturo noon, ang hirap maging discipler noong time na yon. May persecution pa. Ngayon, napakadali. Pati yung pag-follow up, meron na pong follow up na app. Follow up, ang pangalan niya, app siya, na nandun na lahat ng tools na kailangan nyo para mag-follow up. Ganda, no? Hanapin nyo po, follow up app. Para po makatulong, lalo na nang maabot itong mga, nung nabuhay, nung pinanganak yata yung generation ngayon, kasabay na yung cellphone, paglabas nakatutok na, pati sa pagtulog, lahat, pagkain. Lahat ng pinapanganak ngayon, may kakambal. Cellphone. So, makakatulong po yun sa pag-follow up natin. So, dapat sana tayo rin, gaya ni Timothy, maaasahan, reliable, faithful, equipped din, teachable, and teaching. Marami po yung mga equip lang ng equip, attend ng equip. Fully equipped na siya. Hindi naman ginagamit, mga kapatid, kung kayo equipped na gamitin nyo na. Baka kayo maging Dead Sea. Alam niyo yung Dead Sea? Tanggap lang ng tanggap yun. Walang lagusan. Ano nangyari? Tumining ang tubig. Sobrang alat, pwede ka mag-floating kahit di ka marunong lumangoy. Hindi ka malulunod sa Pag nalunod ka pa naman sa Dead Sea, ewan ko na lang kung anong tawag sa'yo. Hihiga ka lang po doon. Hindi ka lulubog. Bakit? Walang lagusan, training lang ng training. Ang dami na certificate sa bahay. Hindi pa rin maasahan ni Pablo na ipadala doon. Bakit? Ayaw magturo, mahihain ako. Shy type po ako. Ay mga kapatid, hindi mo mararanasan ang mga milagro ng banal na spirito, kapangyarihan ng banal na spirito, hanggat hindi ka humahakbang. First step muna, step of faith. Umuo ka muna. Hindi mo pa nga alam hindi na agad Ang natural na sagot ayaw ko. Hindi ko kaya. Hindi po ganoon. Lalo na kung equipped na tayo, nawa tayo po ay maging teacher na, team worker, hindi nagsasarili, obedient, submissive to authority. Si Timothy, concerned, genuinely concerned, sabi ni Pablo, sa welfare ng mga kapatiran. O baka naman para sa atin itong sinulat nung nagsulat ng Hebrew. Sabi po niya, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. For the second time once more. Sobra-sobra na yun. Repeat it again for the second time once more. Ay, grabe na yun. Nagpakadalubhasa ka na sa subject na yun. Kailangan mo na, mga kapatid, ay solid food. Pero hindi pa sila mabigyan ng writer ng Hebrews, itong mga Kristiyanong Hebrews na to, ay milk pa rin ang kailangan after all these years. Ang mga infant, they live on milk. Ang ibig sabihin po niya, spiritually, they're not acquainted with the teaching about righteousness daw po. Sabi, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves. So attend lang kayo. Kailangan po i-train din ang sarili natin to distinguish good and evil. Nawa, hindi po tayo yan. Sabi po ni Warren Risby, every Christian should be mature enough to help other Christians grow in the Lord and learn to stand on their own two feet. Yan ang objective po natin pag tayo may na-sharean. Hindi yung ma-sharean lang, paramihan lang, hindi numbers ang habol natin dito mga kapatid. Ang habol natin dito bunga. Hanggat hindi nagbubunga, i-follow up mo, huwag mong tantanan. Huwag kang mag-give up kasi kung nag-give up din yung nag-follow up sa'yo, wala ka ngayon. Tama? Parang mali. Tama? Mali. And learn to stand on their own 2 feet.
At ano po ibig sabihin ng ang Kristiyano ay marunong tumayo sa sarili niyang dalawang paa? Ano po ibig sabihin nun? Na siya na mismo ay hindi na kailangang itulak o hilahin o pilitin na magbukas ng Bible araw-araw, makapag-usap sa Diyos. Hindi na siya kailangang, kailangan magbasa ng Bible. I-check tayo ni Doktora. Nag-check po talaga yan. May assignment kami. Pag next Sunday, kailangan bago tayo mag-meeting, mag-date tayo. Kasi check din po kung nagde-date kami ng mga magkaasawa. So, learning to stand on your own 2 feet, you have your own initiative to read your Bible, to talk to God alone, to meditate, and pinakamaganda po niyan ay to obey what you read. Kasama po doon yung pagdi-disciple. Learning to stand on your own 2 feet. Unfortunately, sabi niya, some have gone backward. Ay naku, sa halip na tumatayo na daw sa sariling paa, ay in their spiritual walk, bumalik pa. Instead of teaching, sabi, they need to be taught again. They are what? Going through a second childhood. Hindi lang pala physical yung second childhood. May spiritual din. Huwag po tayo ganon, hindi tayo ganon. Marami na tayong alam. Go for more na tayo. Mag-disciple tayo, mag-share, mag-follow up. Kasi nandun po yung... Kaya yung ibang mga Kristiyano nabobore. Bakit? O na-burn out. Bakit? Yung lang nakikita pong mga bagong buhay mga buhay na nababago at bagong buhay kay Kristo. Lumabas ka dyan at tayo kaya napakasaya po ng mga nag-evangelism. Kahapon po, nandun kami sa Kalye. Kalye. Habang kami po yung nag-share, may umaandar na Grab. Excuse me. May dadating na may daladalang sako, sandali lang po, okay lang. Kahit ano itsura niya, nagsishare pa rin ng Word of God, amen? God will honor yung faith natin na ginawa natin yun. Kahit pa maliliit na bata yung kausap mo dyan, huwag niyo pong ismulin yung mga small na yan. Small na talaga yan, huwag niyo nang ismulin. Dahil yung salita ng Diyos, tumitimo o kaya ay pumapasok yan kahit mukhang hindi nakikinig, mga kapatid. Maniwala kayo. The Word of God from the mouth of God will not return to Him empty or void without accomplishing the purpose for which you sent it. So tayo po, huwag tayong mag-second childhood spiritually. Hindi po tayo yan. Kaya po tayo dito sa FCF, nawa tayong lahat ay pwedeng ipadala sa Gimba para tumulong sa church doon. Kasi equipped na tayo, willing tayo, available tayo, faithful, teachable, and we want to teach, we want to help. Padala sa Humonhon. Humonhon, ibang usapan na yan. Pag pumunta po kayo sa Humonhon, ang travel nyo ay by air, by land, by sea. At depende sa sea, pwedeng 3 oras yung sea, 1 hour lang. Depende sa alon. Dito po sa FCF, meron tayong mga volunteers na mapagkakatiwalaan na natin. Kayo na dyan sa Fairview Elementary School, hawak nyo na yan. Hindi na ako nakikialam, mga kapatid. Reliable. O kayo na dyan sa medical mission, kahit wala ako dyan, andar yan. Napakapalad po ng ating simbahan. But we need more. We need to go for more. Let's all be willing to be used of the Lord. To be like Timothy, send a friend. Kung saan man tayo tawagin ng Panginoon. Ano po yung mission ni Timothy? Sabi niya, and strengthen them in their faith, encourage them in their faith, kasi po, in the midst of persecution and adversity, ano ang dapat? Dependence on God in faith. Emphasis niya, faith, mga kapatid. Saan ba po napapunta? Doon sa maraming persecution. Kumustahin mo yung mga kapatiran doon. Maraming persecution, maraming
paghihirap sila doon, tinitikis ng mga iba, ayaw sila siguro pagbentahan ng mantika para hindi sila makaluto, o ayaw sila bentahan ng uling para makapagplantsa, kasi Kristiyano sila eh. O, huwag kayong makialam dyan, Kristiyano yan. Ganun po ang nangyayari sa kanila. And then, in those situations, sabi, we need faith. Sa gitna ng pag-uusig at paghihirap, ang pagdepende o pag-asa sa Diyos nang may pananampalataya ang tanging paraan na sila ay maka-endure. Paano ba ini-strengthen yung faith niyan? Ano kayang gagawin ni Timothy dyan? Anong gagawin ni Timothy pagdating niya doon sa Thessalonica? Kasi ang mission niya, strengthen their faith, encourage them in their faith. Ano kayang ginawa ni Timothy? Punta siya doon. Tingnan mo, TikTok, FB, Netflix, Netflix. Ano pa? IG, ano pa? Yung kaya, ATBB at iba pa. Hindi. Ano po ang ginawa ni Pablo doon? Ni Timothy doon? Para lumakas sa pananampalataya nila, Faith comes from hearing. And hearing the word of God, the word of Christ. Palagay ko, pagdating ni Timothy doon, ang una niyang ginawa, ipon-ipon tayo mga kapatid. Manalangin tayo, magbukas tayong Bible. Ano kayong sabi sa Scripture? Ano yung ginawa ni Kristo para sa atin? Ano yung nangyari ng Old Testament na nagtuturo na si Kristo nga pala yun? Pinatibay ang pananampalataya. By what? By hearing the word of God. By prayer, by trusting, by obeying. So pwede po yan. In helping establish disciples, you can send a friend. So that when we send a friend, alam niya ang mission niya is to strengthen and encourage yung kapatiran na yan. Kilala ni Pablo si Timothy. Kaya kung kinakailangan palakasin ang pananampalataya ng bagong believers, pwede niyang asahan. Tayo rin mga kapatid, nawa tayo rin ay maasahan ng Panginoon para sa ganyan. Mahirap naman po mga kapatid na makapagpalakas ka ng pananampalataya kung ikaw mismo nagdududa sa sarili mong pananampalataya. Di ba? You cannot share what you have. Paano mo sasabihin na punta kayong langit mga kapatid, pagtiisan nyo itong paghihirap na to dahil tayo pupunta ng langit, kukunin tayo ng Panginoon. Ikaw rin pala, punta kaya akong langit? Napatawad na kaya mga kasalanan ko? Yung kasalanan ko kahapon, hindi kaya nun. Napatawad na kaya yun? Kapag nagdududa tayo, paano tayo makakapagpalakas? Kaya kayo pong lahat ay inaanyayahan sa doctrines class mamaya. Yan ang topic. The security of our salvation. Hindi po talaga lalago ang isang bagong Kristiyano kung parati niyang naiisip na baka mawala yung salvation niya. Kung lost and found siya na lost and found, he will never be found. At hindi po siya lalago at hindi siya titibay sa kanyang buhay Kristiyano. Kailangan black and white, sigurado kayo, you can look at people straight in their eyes and say, I am going to heaven. I am going to paradise to be with Jesus anytime I die. Kaya nyo ba sabihin nyo na may conviction? Then we can strengthen others in the faith. Lalo na po dito na maraming trials, tribulations, and tests. Sabi po niya, so that no one thou will be unsettled by these trials. And for you know, na we are destined for them. Ako naman, ano kayang ibig sabihin itong unsettled? It's a state of being shaken or disturbed. Ikaw ba naman hindi masishake at disturb kung nandiyan sa pintuan, kakatok yung mga, halimbawa po sa ibang bansa, ganyan Nagtatago, nakaranas po ako niyan, 2 buwan lang naman. Doon po sa isang bansa na malaking bahay na nirerenta nila. Yung mga pader, ang kakapal ng mga kurtina. Tapos ang ingay-ingay namin sa loob, pero sa labas hindi ka marinig. Nagtatago kami kasi baka kami mahuli. Bawal po kasi doon. Hindi pinapayagan. Kung may biglang kumatok na mga hindi ka ba naman masishikin at madidisturb?
Kasi shaken ka rin at madidisturb ka pa rin. Mga kapatid, normal lang po na response yun. Pag wala ka namang ganun response, baka hindi ka na tao. Wala ka ng feelings. Wala ka ng emotion. But to stay shaken and to stay disturbed, ayun po ang hindi na tama. That's where faith comes in. Pag alam natin na alam ng Diyos na nandyan sila, maniwala tayo na nandyan ang Diyos, katabi natin, kahit pa ilan sila dyan, kahit saan tayo dalhin, kasama ang Diyos. Di nawawala yung shaken mo. Ano pa sabi niya? Destined for them daw. Tayo daw po dinestino para dyan. Ako po, Panginoon. Ano yung destined? Specially set. Solemnly appointed para sa kanila. Ang trials, tribulations, testings daw po ay appointment mo yan, mga kapatid. Kaya sabi po nung isang author, the trials and testings that come our way sa lives are not accidents. Hindi po daw yan aksidente, mga kapatid. Yan daw po ay appointment. Baka late na tayo sa appointment natin, mga kapatid. Ang appointment daw po natin sa trials and testings na yan, we must expect to suffer for His sake. Persecution is not foreign to us. Ano po ang persecution? It's a normal part of the Christian life. In other words, Paul is saying, no need to be unsettled or shaken or disturbed. Okay, initially, syempre, a normal reaction to danger, but then we need to come to grip with the fact that we are destined for these things. Don't be surprised. Don't be scared or afraid or worried that these are happening to you, because these things, persecution, suffering, hardship, troubles, are especially set for each and every one of us. Solemnly appointed for each and every one of us. Kaya, relax. Relax. Sagot ka ng Diyos. Amen? Alam nga namang nagugulat ang Diyos na ikaw ay persecuted. O ikaw ay nilampasan sa promotion. O yung sip-sip sa boss, yun ang napopromote. Ikaw, ayaw mo baguhin yung mga libro kasi baguhin mo yan, laki ng tax. Relax. Meron po ako nakitang video Yung pastor nagte-testify. Sabi nung, ewan ko kung parliament yon, ibang bansa. Bakit ka inaresto? Kasi nag-post siya. Nag-post lang siya sa kanyang, ewan kung anong kanyang social media. Anong pinost niya? Verse sa Bible. Verse sa Bible. After ilang araw, kumakatok na yung pulis. Inaresto siya. Dahil lang sa verse sa Bible. Pag mangyari sa atin yan, mga kapatid, sisimba pa kaya tayo? Magpipreach pa kaya ako? Pag nangyari yan? At palapit na mangyari yan, mga kapatid. Baka tayo itutulog-tulog sa pansitan. Kahapon, may parada ang ating mga kaibigan na masayang-masaya. Di ba? Masaya, gay. Meron silang parada. Pagdating ng panahon na yan, mangyari yan sa Pilipinas, sisimba pa rin tayo, amen? Magpipreach pa rin tayo, di ba? Mag-share pa rin tayo ng gospel, mga kapatid. Tama? Amen. By God's grace, magagawa po natin yan. Sabi sa verse 4, in fact, when we were with you, we kept telling you. Ako, boss, Tagalog, medyo masakit pakinggan. Sinabi ko na sa inyo Ganyan ang dating niya sa Tagalog, You have been warned. Ibig sabihin, you have been warned. Tayo naman mga kapatid, pag nag-share tayo ng gospel, huwag mo naman i-promise na mawawala lahat ng problema mo. Ito nga, bagong believers, winarningan agad ni Pablo. Tayo naman, tanggapin mo si Kristo. Tanggapin mo si Kristo ngayon na as Lord and Savior, mawawala lahat problema mo. Hala, nangangako ka, pwede ka na sa Senado. Pwede ka na magkandidato. Yung iba nga, kung kailan naging Kristiyano, nadagdagan ng problema, di ba? Kung kailan ka naging Kristiyano, bakit nangyayari yan, mga kapatid? Bakit nangyayari yan? Bakit? Ang mga Kristiyano kasi ay markado na. Markado ka na, bro.
Pag ikaw ay tumanggap kay Jesus, markado ka na. Oh. We must warn new believers that the way will not be easy as they seek to live for Christ. Otherwise, when, not if, when, it's just a matter of time. When trials come, these babes in Christ will what? Be discouraged and be defeated. Markado ka na. At sino nagmarka sa'yo? Sino nagpinta ng target, yung bullseye sa likod mo? Sino? Sino? Ba, hindi ako. Sino nagmarka sa atin? Si Taning. Si Satanas. Sino mas si Satanas? Yun yung ating defeated foe. Parating yung tatandaan, si Satanas ay defeated foe. Inaaway pa tayo kahit siya ay talo na. Huwag kayo magpapatalo sa talo. Mas talo kayo. Kayo na nga panalo, nagpatalo pa kayo sa talo. Oh, hindi tama yun. Talo na siya, pero sinusubok pa niyang makahila ng iba sa kanyang kaharian. Bakit? Kasi hindi pa po last days. Sa last days, itatapo na siya dun sa dagatang apoy. Tapos na. Ending na siya. Hindi pa nga kaya nagkukumahog siya. Last 2 minutes, sama na kayo. Parada tayo. Alam niya kasi ang kinakahinatnan niya. Kaya minarkahan niya tayo kasi kontrabida tayo sa kanyang agenda. Kontrabida tayo sa gusto niya mangyari. Manghaharang tayo sa kanyang pagnanais na to steal, to kill, to destroy. Yun ang trabaho ni Taning. By the way, yung discouraged and defeated na yan, hindi lang po yan sa new Christians. Kahit matandang Kristiyano, nangyayari po yan. Nangyayari po yan. Bakit? Kasi buhay pa nga si Taning. Na tayo ay markado for life ni Taning. Habang buhay tayo ay target ni Taning. Anong gagawin ni Taning? Tingnan mo nga yan, Kristiyano pa naman yan, tingnan mo, Sabi po ng isang author, when Satan reminds you of your past, kapag pinaalala daw sa iyo ni Satanas ang iyong nakalipas, kasalanan man yan, o kung ano man pinanggalingan mo, when Satan reminds you of your past, ano dapat mong gawin? Remind him of his future. Kausapin mo si Taning, Hay, excuse me lang. Pinatawad na ng Panginoon yung kasalanan na yan. Huwag mo na ungkatin yan. Ang Diyos nga, kinalimutan na yan. Ikaw pa. Sino ka ba? Talo ka na. Ito kinabukasan mo, Taning, ha? Sa future, sa end days, Taning, tandaan mo, nakahanda na ang dagat-dagatang apoy para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ay siya ang manginginig, hindi kayo. Hindi tayo ang manginginig, siya ang manginginig pag sinabi niyo yun. So when you are reminded of your past, remind Satan of his future. His future doom. In fact, defeated na siya. Ang tagal na niyang defeated, mga kapatid. Sa cross pa lang, defeated na siya. Huwag tayong magpatalo sa kanya. Kaya sabi po ni Pablo dito, for this reason, I could not stand it. Hindi ko na talaga matiis. Gusto kong malaman kung kumusta na kayo. There was an eagerness to know their state of faith. May state of the union, may state of the nation, may state of the city, state of the faith din. Gusto niyang malaman. Ang alala ni Pablo, ang takot ni Pablo, kahit si Pablo pala may takot, pero hindi takot sa sarili niya. Ang takot niya, baka yung mga kanyang nasharean doon ay bumigay na, nawala na sa pananampalataya, ayaw niya mangyari yun. Baka sa gitna ng pag-uusig, paghihirap, na pinayagan ng Panginoon na dumating sa buhay nila, ay baka sila po ay nagkawalaan na. Baka nagtagumpay si Satanas. At pag ganyan ay nanghihinayang lang siya. At sa atin po, ang faith ang ating panglaban kay Taning. Tingnan niyo siya, roaring lion. Pag roaring lion, nag-stalker yan. kahit saan ka pumunta, sumusunod, stalker eh. At pag nahuli ka, devourer, and deceiver, and accuser of the brethren, and the father of all lies. Sabi po dito, resist, stand firm in the panglaban kay Satanas.
Faith. And faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Sabi pa ni si, si Jesus ang nagsasalita, sanctify them by the truth. Your word is truth. So related po yung faith na panglaban kay taning, related sa word, ay hindi nyo pwedeng palakasin ang pananampalataya ng isang tao nang walang word. Kumusta yung cell group nyo? Okay naman po. Saan kayo nag-cell group? Sa Miniski. Alam nyo ba yung Miniski? Ha? Alam nyo? Yung gaming, yung video games dyan sa kanto ng Dahlia at ano. Ay, ang galing. Ano kayo na pag-usapan nyo ron? So, yan po ang alalahanin natin kay Satanas. Isang pangkontra dyan ay ang katotohanan. Sabi mo sa kanya, alam mo, ang pananampalataya ko ay naka-solid ground. Kaya nga tinuturuan siyang tumayo sa sariling paa. It is faith. It is faith in God that keeps our feet on the ground. When the enemy attacks, again, when, not if, the enemy will attack. It's just a matter of time. Without faith in God, we are defeated. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Kanta yan, mga kapatid. Faith is the victory that has overcome the world. Faith is the victory. More than 30 years ago, and more than 20 kilograms ago, and more than 20 inches sa waistline, and more than 2 inches sa hairline, and more than 1 kilo sa hair, the Lord, we were given a privilege to start a church in Homonhon. 30 years later, nakatayo pa po yung simbahan na yan. Dumaan na si Yolanda, dumaan ang mga lindol, dumaan ang kung ano-ano, nakatayo pa yan. Pero ang concern ba namin yung building, mga kapatid? Palagay nyo. Ang concern ba namin yung building? Hindi, yung mga tao dyan. Kumusta na sila? Siyempre po, lumaki yung mga bata. Kung saan napunta. Pero yung naiwan doon, kumusta kaya yung pananampalataya nila? Mga kapatid, ito po si Ray. Nung nandiyan kami, ay graduate lang yan ng 2-year vocational course. Pinaaral natin sa Bible School. And since for the past 30 years, inadapt ng Fairview Christian Fellowship ang church na yan. Sinusuportahan natin hanggang ngayon, mga kapatid. At nagpapatuloy ang church na yan. At syempre kasama yan sa prayers natin. Kasi dapat pag may ganyan tayo, mga kapatid, yung pusod, hindi napuputol. Kagaya ng isa nga lang yan eh. Si Pablo, daming church na Finland. Bawat isa doon. Kung babasahin natin yung letters niya, mga kapatid. Talagang ang passion niya sa growth ng mga churches na yan. Nung isang buwan yata, isang buwan o 2 months ago, yung isang pamilya dyan, na kababata nila, kasing edad nila, nung mga anak ko noon, 3, 5 years old, nag-ano po kami kasi dyan, nagba-Bible study sa mga bahay-bahay. After 10 months, pinag-ipon-ipon namin sila. Doon sa bahay na nirerentahan namin, ang laki ng bahay na namin doon. Buti, mas malaki pa yung bahay namin doon kaysa bahay namin sa Fairview. Yung bahay namin doon na inuupahan, pwede kang magbisikleta sa loob. Bibisikleta yung mga anak ko doon sa loob. Yun na yung church, house church, na umpisahan namin. 32 years ago. So dumalaw to, nagkonsulta. Dala niya yung kanyang buong pamilya. Ako kung nandun yung ama. Hindi ko nakakilala lahat. Pero naalala ko tong babaeng to kasi nung kami nagba-Bible study doon at tinuturuan namin ng mga kanta, ang paborito niyang kanta, mga kapatid, yung Stubborn Love. It's your stubborn love that never lets go of me. Alala ko, pinakunta ko na sa inyo yan dito eh. Yan ang paborito niya. So, nung nakita-kita kami, malalaki na yung mga anak. Praise the Lord. Naalala kita, sabi ko kasi, ang paborito mong kanta is Stubborn Love. Ay, hanggang ngayon, Doc, paborito ko pa yan. The Stubborn Love. At ang balita,
Lahat po sila ay involved sa isang church sa Pasig. Na-imagine nyo ba yung saya ng nagpunla ng binhi na yon, na marinig na hindi na sayang yung ilang taon mo doon. Na hanggang ngayon sila ay nananatili sa Panginoon. At nagbubunga sa pamamagitan ng ministry sa ibang tao. Mga kapatid, nawa tayo po ay magkaroon ng ganyang desire to be used of the Lord. Nakita natin si Pablo, he provided a person to help with the church. Next week, tingnan pa natin yung dalawang ministry. But what we're saying is, in helping establish disciples, we can send a friend when needed.